What's up mga kaboto? Once again, Moto DS. So guys, ngayon ibahin naman natin ang content natin. Ito ay dahil panahon na naman ng mahal na araw. Ngayon ay bibisitahin natin dito sa Makinabang, Baliwag, Bulacan si Ginoong Romeo at Ginang Amelita, ang kanilang napakagandang karo at kilalang kilala siya rito sa lalawigan ng Baliwag, Bulacan. So samahan niyo ko, silipin natin ang kanilang preparasyon para sa gaganaping napakahabang prosesyon at lakarin na umaabot ng 5 hanggang 6 na kilometro ang iniikot nito sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Ang pagsibat ni Longhino sa tagliran ni Jesus. Itong karo na to ay pagmamay-ari ni Ginoong Romeo at Amelita Buenaventura. Noong panahon ng 80s, ito ay sinimulang iprosesyon sa lalawigan ng Baliwag, Bulacan tuwing mahal na araw. Tuwing Miyerkules Santo at Biyernes Santo, inaabangan ito ng karamihan dahil sa gumagalaw na kabayo at ng birhen na makikita nating yumuyuko at yumayakap sa paanan ni Jesus. Magandang hapon po. Ako po si Jojo Benaventura ng Barrio Makinabang, Baliwag, Bulacan. Ang aking pong mga magulang, si Ginoong Romeo Sr. at Ginang Amelita Buenaventura, ay siya pong nagsimula ng ating karon. Ito po ay nagsimula po noong taong 1981 na hanggang ngayon siya po nating inilalabas tuwing mahal na araw at ako po ay pangalawang henerasyon na po na nangangasiwa nitong karon na aming naging panata sa aming buhay kasama ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ito po ngayon, kasalukuyan po kaming kinukumpuni po, preparation for the coming whole week. At kaya po kami ay abala sa aming preparation. Ito pong karo, nagsimula po 1981 and then naging isa po siyang sabi na po natin sikat, term na sikat sa bayan ng Baliwag dahil po sa naging tanging ng kanyang yung showcase surround na kidlat, hulog at the same time pinagalaw. So ito po lahat pag-iisip at paghahanda ng aking mahal na ina, si Amelita. Ito po ay naging bahagi na yung kanyang paggalaw at na taon-taon siya naming pine-prepare. So, awa ng Panginoon Diyos hanggang ngayon po ay ako naman po na ang nangangasiwa at taon-taon po naming ginagawa. Kasama na po ang aking mga anak. Pine-prepare ko na yung third generation. So, ito pong paggalaw, kung marapatin ninyo, ang nagpagalaw po dito ay kung kayo po ay pamilyar sa COD department store nung araw sa Cubao, na meron silang showcase na tuwing Pasko, meron silang mga gumagalaw na Santa Claus, reindeer, Yun po ang nagpagalaw ng ating mahal na karo. Siya po hanggang ngayon, ipinagpatuloy po namin ang paggalaw. Ito naman po ay manual na pinagagalaw
na meron po kaming 2 tao na nasa ilalim at sila po ang 2 tao ang yung isa po nagpapagalaw at yung isa naman po ang namamahala sa sound effects at saka sa music. So ngayon, meron po kaming nung araw na nag-umpisa po kami sa tape, cassette tape na voice over and then may istorya po ngayon yun. So ngayon, base doon sa tape na yun, may istorya, doon po ngayon pinagagalaw, pinatutunog yung kidlat. So hanggang ngayon po, ganun po ang naging sistema ng aming paggalaw at papatunog ng music at saka yung kidlat. So, ako po ay very proud na masabi na ito pong karo na iniwan po sa akin ng aking mga mahal na magulang ay naging malaking bahagi na po ng bayan ng Baliwag kasi po kami po yung unang karo na nagpagalaw, na merong kidlat, kaya po lagi pong inaabangan. At yan po, it makes me so proud that ang mga manonood, siya po lagi nilang inaabangan. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, sa aking mga magulang na binahagi ito sa aking buhay. At nananalangin po ako na sana hanggang sa susunod pang henerasyon ay maipagpatuloy po itong tradisyon ng Beneventura family. Sa Sabang kasi nakumbida kami, no? So matagal-tagal na rin kaming pumupresisyon sa Sabang at doon talagang loaded. Napapagalaw namin, nagagamit namin yung voiceover. So doon, naibabalik namin yung dati niyang, yung talagang tunay niyang istorya na paggalaw at yung pag merong nagsasalita. Yun nga lang, pagdating po ng araw ng Miyerkules at Biyernes Santo, which is doon na po tayo sa Baliwag, hindi na po namin pinagagalaw po kaming, payag po kaming pinagagalaw, pero hindi po namin magamit yung voice over kasi po lahat po ng kamamero, lahat po ng karo naka-tune in po sa FM station which they have the Station of the Cross. Katanghaliang tapat sa bundok ng Golgota. Nakapako sa krus ang isang lalaking nagngangalang Jesus. Jesus ng Nazaret. Dahil sa ating mga kasalanan, subalit ang taong ito ay walang nagawang pagkakasala. Tapos na. Ipinangangako ko sa iyo sa pag-ibig